Good news nga ito sa Gilas, Pilipinas dahil spotted na nga itong si Jordan Clarkson sa airport ng Los Angeles at papunta na nga siya rito sa Pilipinas, kaya naman expected natin ang arrival ni Jordan Clarkson ay malamang bukas na nga yan at magkakaroon na nga siya ng Gilas practice. For the first time ay makakasama siya sa Gilas practice at paniguradong makakabuo ng good chemistry ang Gilas Pilipinas kasama nga itong si Jordan Clarkson, kaya naman abangan natin si Jordan Clarkson dito sa Pilipinas. Sa nangyaring laban naman kagabi ng Gilas Pilipinas kontra nga ito sa Senegal. Take note, ang Senegal nga ay muntik nang makapasok sa FIBA World Cup. Kinapos nga lang sila ng isang laban at kung naipanalo nga nila iyon ay pasok din sila sa FIBA World Cup, kaya naman masasabi nating napakalakas talaga ng Senegal. Ngunit hindi naman nagpatinag ang Gilas Pilipinas. Hindi nga gaya nung una nilang pagtatapat kontra nga dito sa Senegal na tinalo nga sila ng Senegal. Dito nga sa pangalawang pagkakataon ay tinapatan na ng Gilas Pilipinas ang Senegal at nakuha na nga ang panalo. At dahil nga dyan ay unti-unti nang nabubuo ni Coach Chot Reyes ang kanyang posibleng Final 12 na gagamitin sa FIBA World Cup. Kaya naman ito nga ang posibleng Final MAC 12 ng Gilas Pilipinas at ni Coach Chot Reyes. Nauna nga dyan sa lineup ni Coach Chot Reyes itong si Dwight Ramos, 6'4" at athletic point guard all-around shooter. Sa shooting guard naman ay nandito nga si Jordan Clarkson na may height na 6'5", isa nga itong NBA legit player at isa rin itong legit shooter, kaya naman maaasahan ito ng Gilas Pilipinas sa scoring. Sa small forward position naman ay nandito si Jamie Malonzo na may height na 6'7", very athletic at maaasahan din ito sa opensa at depensa dahil isa din itong shot blocker. Sa power forward position naman ay nandito si AJ Edo na may height na 6'10". Meron nga itong tira sa labas dahil tumitira ito ng 3 points at bukod pa doon ay ito na nga ang masasabi nating bakod ng Gilas Pilipinas pagdating sa opensa at depensa at napakalakas sa ilalim. At syempre sa center position ay nandito nga si Kai Sotto na may height na 7'3". Ito na nga yung masasabi nating panungkit ng Gilas Pilipinas pagdating nga ito sa mga rebound. Si Kai Sotto nga ang masasabi din nating pinakabakod ng Gilas Pilipinas. Kapag may mga magdadrive sa loob, paniguradong tatapal itong si Kai Sotto. At ito nga yung first 5 ng Gilas Pilipinas. Point guard 6'4" Dwight Ramos, shooting guard 6'5" Jordan Clarkson, small forward 6'7" Jamie Malonzo, power forward 6'10" AJ Edu, at center 7'3" Kai Sotto. At ito naman yung second 5 ng Gilas Pilipinas. Dito nga ay small ball tayo. Sa point guard 6'1" Scotty Thompson, very athletic at maaasahan sa hustle sa rebound. CJ Perez, shooting guard 6'2", hindi takot tumira sa labas at hindi takot pumasok sa loob, very athletic at buo ang loob. Small forward Renz Abando, ito na nga ang masasabi nating parang NBA ang galawan at isa nga itong shot blocker at gayon na rin, isa rin itong shooter at maaasahan din sa rebound. Ayan nga si Renz Abando. Power forward Japet Aguilar 6'9", isang veterano, pwede pa nga itong pang-opensa at depensa at shot blocker ng Gilas Pilipinas. 6'10" center Abay Junmar Pajardo, kayang-kaya pang makipagsabayan sa ilalim at maaasahan din natin sa mga rebound. At eto na nga yung second 5, point guard 6'1" Scotty Thompson, shooting guard 6'2" CJ Perez, small forward 6'2" Renz Abando, power forward 6'9" Japet Aguilar, at center position 6'10" Junmar Pajardo. At ito naman yung kokompleto sa Final 12 ng Gilas Pilipinas. Nandito nga si Chris Newsome 6'2", pwede nga itong point guard, at itong si Bobby Ray Park 6'4", pwede nga itong point guard at pwede ring shooting guard. Kung kayo naman ang tatanungin, sang-ayon ba kayo sa aking MAC 12 ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup? Kung meron kayong ibang line-up ay maaari kayong magkomento dyan sa baba.